Tila nanalo mga tol ang China sa kanilang kagustuhan na alisin ng Pilipinas ang barko nating nakaangkla dito sa may Escoda Shoal na 75 nautical miles lamang ang layo mula sa Palawan. Ito yung BRP Teresa Magbanwa na nung kamakailan nga ay 3 ulit pinagbabangga ng barko ng China. At ngayon mga tol, natupad na ang kanilang wish. No? Bibigyan natin to ng reaction video and commentary at syempre konting opinion, reaction. Ito batay lamang sa akin ha. Etong opinion ko ay pang sariling opinion ko lamang mga tol. So umalis na nga daw mga tol sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa para daw kumpunihin para kumpunihin at pagpahingahin ang crew nito matapos ang 5 buwang pagbabantay sa lugar laban sa pambubuli ng China. No? Nangangamba naman daw ang isang defense analyst sa kawalan ng presensya ng Pilipinas sa shoal. Eto mga tol, hindi na natuto ang Pilipinas, no? Hindi na natuto talaga. Nung iniwan natin ang BRP Scarborough Shoal noong 2012, umalis ang barko natin diyan. Hindi na tayo muling nakabalik dahil yun ay kontrolado na ng China. Hanggang ngayon mga tol, kahit na mayroon ng 2016 arbitral ruling, hindi na tayo makapasok sa Scarborough Shoal mula nung iniwan natin yan. Ngayon, iniwan natin ang Escoda Shoal, aasa pa ba tayo mga tol na makakapasok pa tayo dyan? Yung mga resupply boat nga natin mga tol, hindi na makalapit sa BRP Teresa Magbanwa dahil hinaharang. Ngayon, kung magpapadala ulit tayo doon ng barko para umistasyon doon, tanong, makakapasok pa kaya tayo? Ngayong umalis na Teresa Magbanwa mga tol, malamang mas maraming barko padadala dyan ng China para bantayan yan. Hindi na natuto Pilipinas. Alright mga kapatid, panoorin natin to mula dito sa News 5 Everywhere. At mamaya naman ay dito sa GMA dahil merong panayam kay Commodore J. Tariela, spokesperson to ng PCG for the West Philippine Sea, para tungkol doon nga sa pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa. Alright, so bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Naglayag na paalis ng Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa para isailalim sa repairs at pagpahingahin ang crew nito. Nakakalungkot, no? Para isailalim daw sa repairs at pagpahingahin ng crew. No, pwede naman tong i-repair dyan mismo. 'Di ba? Magpapadala lang sila ng mga repair boat. O kaya bago umalis, magpadala muna ng karelyebo, 'di ba? Pwede naman ganun mga tol pero umalis sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa at iniwang bakante. Walang presensya ng Pilipinas dyan. Di ba? Ay, naku po, anong nangyayari? Nawag nilang mission successful. Mission successful. Nakakalungkot mga tol hindi tayo against sa hindi tayo against sa ating gobyerno, hindi tayo against sa PCG, AFP Navy, hindi tayo against sa kanila, pero medyo tayo mga tol, na-disappoint o dismaya tayo dito sa kanilang ginawang pagpapasya. Sana man lang nagpadala sila muna ng karelyebo, di ba? Nagpadala muna sila ng papalit. Hindi yung basta-basta na lang inalis yung barko natin nang wala man lang kapalit o wala man lang naiwan. Asa pa ba tayong makakabalik? Sana mga tol, no? Sana mali tayo, sana makabalik pa tayo mga tol sa Escoda Shoal. Ang 5 buwang pamamalagi nila sa Escoda, pero ang isang defense analyst nababahala sa kawalan ng presensya ng Pilipinas sa lugar. Defense analyst ang nagsasabi nun mga tol, nababahala sa kawalan ng presensya ng Pilipinas mga tol. Tayo nga simpleng mamamayan lang mga tol, nakikita nating mali ang aksyon nila. 'Di ba? Alam nyo ang guard sa isang establishment, hindi pwedeng umalis yan nang walang nahiiwan dun. Hindi pwedeng umuwi yan hanggat wala yung kapalitan niya. Diba? Sa kahit saan mga tol, hindi mo pwedeng bakantehin yung position mo, abandonahin yung position mo nang hindi pa dumarating yung kapalitan mo. Sa kahit saan mga tol. Diba? Ano lang yun napakasimpleng basic na isipan lang yun. Kahit elementary student alam yun Diba? Diba? Kahit estudyante alam yun anong ginagawa nitong PCG mga tol? Umalis yung BRP Teresa Magbanwa nang wala man lang kapalitan dyan? Resupply boat nga natin di makapasok kaya nga tayo gumamit na lang tayo ng ng airdrop
Kasi hindi makapasok yung mga resupply boat natin at hinaharang eh. Asa pa tayo makakabalik diyan? Ulitin ko mga tol, sana mali tayo, sana mali ako, sana makapasok pa ulit tayo diyan. Pero ayon nga sa nakaraang experience na ng Pilipinas nung iniwan natin ng Scarborough mga tol, hindi na natin nabalikan ulit. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynald Pawid. Bumaklas na sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa matapos ang 5 buwang pagbabantay sa lugar sa gitna ng mga umano'y iligal na aktibidad ng China. Base sa datos mula sa Automatic Mahina ang Pilipinas. Nakakadismaya mga tol. Identification System, Biyernes umalis sa Escoda Shoal ang barko. Siguro makakapasok tayo diyan kung may escort tayong US. No, talagang hindi kaya ng Pilipinas mga tol, hindi talaga natin kaya. Kailangan talaga natin ng tulong ng Amerika. So tama na siguro yung sinabi ng AFP na gagawin muna namin, mga gawa namin. Hindi nila kaya mga tol. No, palagay ko hindi nila kaya talaga. Kaya nila yung mga rebelde rito sa Pilipinas, mga ganyan. Pero pagdating dito sa karagatan, kulang talaga ang kakayanan natin. Napakaunti natin. Kailangan talaga natin ng tulong ng ibang bansa. Siguro makakabalik tayo rito pag may escort ng US. Naglayag ito patungo sa Sulu Sea. Pero pinababa na kanina sa Puerto Princesa Port ang mga crew na nangangailangan ng tulong medikal. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ring chairman ng National Maritime Council na inalis na ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal para mapagamot ang ilang crew nito. Yung kung gagamitin nilang dahilan para mapagamot yung ilang crew, napakababaw rin na dahilan yun eh. Bakit? Kasi pwede naman yung pick upin ng mga helicopter eh, 'di ba? Pwede silang isakay doon eh. 'Di ba? Pwede silang isakay doon eh. Kung hindi kaya ng barko, pwede silang isakay doon, kunin yung mga may sakit na mga crew, tapos magpalit ng panibagong crew, 'di ba? Katulad ng ginagawa natin sa BRP Sierra Madre, 'di ba? Meron yang rotation ng mga crew, rotation ng mga sundalo. Kung hindi kaya ng barko dahil nga hinaharang tayo, pwede naman helicopter, 'di ba? Pwedeng pick upin 'yan tapos dadalhin sa pagamutan tapos papalitan ng bago. Yung ginawa, buong barko inalis. Isa sa ilalim na rin daw sa repair works ang barko. Matatanda ang paulit-ulit na binangga ng Chinese Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa nitong August 31. Umabot na rin ito sa critical level matapos harangin ng China ang ilang resupply mission. Ayon kay Bersamin, babalik agad ang barko sa kanyang misyon sa oras na maibalik na ito sa maayos na kondisyon. Sana! Lucas Bersamin, Chairperson National Maritime Council. O sabi nga no, after she has been supplied and repaired and her crew recharged, she will be in tip-top shape to resume her mission along with other PCG and AFP assets as defenders of our sovereignty. Sabing ganon mga tol. Resupply boat nga natin hindi nakapasok nung nakaraan eh. 'Di ba? Naaalala ninyo mga tol, 2 resupply boat ng PCG mga tol failed, umatras na lang kasi hinarang. 'Di ba? Hindi sila nakarating doon mismo sa BRP Teresa Magbanwa. Hindi sila nakapagdala ng supply kaya ang ginawa ng AFP natin, mga tol, airdrop na lang. At least yun helicopter yun. O ngayon, umalis BRP Sierra Madre. Anong iniisip natin, makakabalik yan ng ganun-ganun lang? Harangin din yan mga tol. Mas matindi pa sa resupply yan eh. Pero pangamba ng defense analyst na si Jose Antonio Custodio, posibleng maangkin ng China ang Escoda Shoal sa mga panahong walang barko ng Pilipinas na nakabantay sa lugar. Yun ang pagkakamali ng Pilipinas. Inalis nila yung barko nang wala man lang kapalit, wala man lang nagdala man lang sana sila ng barko doon. Kasi doon pa lang matetesting na agad nila kung makakabalik pa sila. Kapag yung barkong ipapadala nila bilang karelyebo ng BRP Teresa Magbanwa hindi nakapasok, ibig sabihin, hindi rin makakabalik agad ang BRP Teresa Magbanwa. Ganun ang ibig sabihin nun. Tulad nga ng sinabi ko kanina mga tol, kahit ang guard o kahit ang gwardiya sa isang establishmento, hindi pwedeng umalis yan ng position niya o ng binabantayan niyang lugar hanggat wala yung kapalitan niya. Pag hindi pumasok ang kapalitan niya, automatic talagang double time, double shift siya. Ganun ang mangyayari.
Magiging 24 hours ka diyan, kung 12 hours ka hindi dumating yung kapalitan mo, 24 hours ka diyan, no choice ka. 'Di ba, gano'n din sa mga nurse. Pagka tumawag yung karelyebo mo, 'di ba, sa mga nurse 'pag tumawag yung kaparelyebo mo hindi ako makakapasok, magdo-double shift ka, 'di ba? Eto BRP Teresa Magbanwa inalis ng walang kapalitan. Oh, ay ikaw ano masasabi mo dun sa naging aksyon ng PCG o ng gobyerno natin, tama ba, mali? Ay naku, Hindi na rin daw ito bagong usapin lalo na sa issue ng West Philippine Sea. tama. That is important because if not, it will repeat the mistakes of Scarborough Shoal. Yun! Yun yung sinasabi natin kanina. That is important kasi if not, it will repeat the mistakes of the Scarborough Shoal wherein the Pinoy administration withdrew the vessel thinking that the Chinese would act in good faith. Diba? Umatras yung mga barko natin eh. Winidraw natin yung mga barko natin. O, tanong, nakabalik pa ba tayo? Wala na. No? Wala na. Kontrolado na ng China yung Scarborough. Hindi na natin nabawi yun. Di ba ganun din sa BRP Sierra Madre? Once na umalis tayo dyan, di na natin mababalikan yan. Pero inulit natin yung mali. Di na tayo nadala eh. No? Wherein the Pinoy administration withdrew the vessel thinking that the Chinese would act in good faith. Instead, the Chinese stayed permanently na. And Tama. they've been there since 2012. 2012. Oh, 2012 na pa sila nandoon ah. Mga tol, partida. Nagsampa na tayo ng kaso sa Dahig. Nanalo na tayo 2016 arbitral ruling. Na napapawalang bisa yung claim nila, tanong may nagawa ba yun? Wala, dagdag ano na naman to, dagdag problema na naman to ng gobyerno mga tol. Wala, kailangan talaga nating humingi na ng tulong sa Amerika kung may magagawa mga tol. Wala pang pahayag ang Philippine Coast Guard kung may ipinalit na barko. Ayon kay Custodio, dapat din daw magkaroon ng konkretong aksyon sa mga teritoryo ng Pilipinas. Dapat talaga Di na nga tayo pumapalag, sablay pa tayo sa decision making, no? malinaw kung ano talaga ang value ng West Philippines sa atin. Dapat naka-engrain yan sa mga leaders natin. At hindi yan just a mere motherhood statement or talking point lang. Tama. Matatanda ang dineploy ng China sa Escoda Shoal, ang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo. Ito ang CCG-5901 o tinaguriang The Monster. Patuloy na naninindigan ng Beijing na iligal ang umano'y ginagawang panghihimasok ng Pilipinas sa lugar. Parang ano, no? Something fishy, mga tol. After manawagan ng ng China na alisin ng Pilipinas ang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal at after nilang magbabala na dudurugin nila ang sino mang bansa. Wala silang binanggit na bansa pero sinabi sino mang bansa. Dudurugin nila mga tol kapag nang himasok sa kanilang teritoryo at kanilang soberanya. After nilang magbigay ng pahayag dito sa nakaraang meeting mga tol, eto biglaan. Aalisin ng Pilipinas ang barko natin sa Escoda, no? Hindi natin alam kung alibay lang ba tong ano na to, ire-repair, dadalhin sa pagamutan yung mga crew kasi lahat ng mga yon mga tol pwedeng gawan ng paraan eh. 'Di ba? Pwedeng gawan ng paraan 'yan eh. Yung mga may sakit na crew pwedeng pick upin 'yan gamit ang helicopter eh. 'Di ba? Tapos kailangan may kapalit na mga crew ulit. Tapos yung BRP Teresa Magbanwa kung talagang kailangan ng i-repair 'yan, eh di sana nagpadala muna ng kapalit para hindi na bakante, hindi na abandona yung Escoda Shoal. Ito ay kahit pang Escoda Shoal, 75 nautical miles o 140 kilometers lang ang layo mula sa Palawan. Malinaw na pasok ito sa exclusive economic zone ng ating bansa. Yeah. Nagbabalita mula sa 'Di ba? So ito mga tol, alamin natin etong pahayag ni Commodore J. Tariela. Ito'y panaya mga tol, mula naman to sa GMA. No, panoorin natin to. Kaugnay sa pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, mapanayam natin si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea. Again mga tol, hindi tayo against sa ating gobyerno. Actually, sinusuportahan natin ang ating gobyerno dito sa kanilang mga ginagawa sa West Philippine Sea. Pero hindi naman lahat pinapalakpakan natin eh. Pag mali, mali eh. 'Di ba? Pag tama, tama, good job. Pag mali, mali. Kasi hindi tayo hindi tayo panatiko, hindi tayo bulag na sunod-sunuran lang sa kung anong sasabihin nila. Hindi tayo ganoon mga tol.
'Di ba? Kasi hindi naman tayo pro Marcos, pro Duterte, anti Marcos, anti Duterte. Basta pro Filipino tayo mga tol. At dapat ganun din kayo kasi ang presidente natin come and go lang 'yan, mapapalitan din 'yan. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Arnold, at Opo. sa mga taga-subaybay niyo po, sir. Hindi po kaya lalo daw lumakas ang presensya ng China sa Skoda Shoal dahil sa pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa? Well, una sa lahat, Sir Arnold, Ando dun ngayon Teresa Magbanwa, lakas-lakas na ng puwersa ng China, lalo pa kaya ngayong umalis na ang BRP Teresa Magbanwa. Pero sige, pakinggan natin yung sagot ni Commodore. no? Ang Philippine Coast Guard, BRP Teresa Magmanwa, nang na-deploy natin ito since April, meron siyang dalawang mission. And that is to prevent China from doing reclamation activities. Apo. Second is to protect the marine environment. Sa loob ng 5 buwan ng pagkaka-deploy niya rito, na isagawa niya naman ito, and for the Philippine Coast Guard, it was a mission accomplished. No? Okay, sige, tanggapin natin. Oo, totoo naman, 'di ba? Andiyan diyan ang BRP Teresa Magbanwa sa mission niya na mahinto yung balak ng China na mag-reclaim, 'di ba? 'Yun ang talagang pakay niyan. At hindi naman talaga nakapag-reclaim ang China. Ngayong umalis tayo, makakabalik pa ba tayo diyan? Malamang ngayon nila gagawin na pagre-reclaim nila. Mhm. However, it's important for us to note that the reason why we need to pull out PRP Teresa Magbanwa right now is because of the heavy weather condition and questionable seaworthiness na tinamo niyang damages because of the ramming incident nung nakaraang August 31 Opo. and the depleting supplies natin. No? Naiintindihan din naman natin 'yon mga tol. Ang barko kasi hindi naman talaga dinesign 'yan o etong BRP Teresa Magbanwa, hindi naman talagang dinesign 'yan para manatili na 'yan diyan habang buhay. Kasi kung habang buhay natin dadalhin 'yan diyan mga tol, matutulad lang 'yan sa BRP Sierra Madre, 'di ba? Kakalawangin, mabubulok, masisira mga tol. Pero ang inaano natin dito mga tol, wala namang problema kung aalisin nila yung BRP Teresa Magbanwa. Walang problema doon mga tol. 'Di ba? Ang problema, bakit nila inalis nang wala man lang kapalit, 'di ba? Opo. Nabanggit naman niya na commanding officer kahapon, they ran out of water and they even have trouble no to sustain yung pagkain nila dahil as he said, kumakain na sila ng lugaw for the past 3 weeks. Opo. So hindi masasabing ito'y pag-abandona na ng ating Coast Guard dyan po sa Skoda Shoal. Well, for the Philippine Coast Guard, this is not an abandonment. No? We're not going to abandon BRP Skoda Shoal dahil pinull out natin ng Teresa Magbanwa. Ang sinasabi lang natin is we are just repositioning our vessel. Hindi pag-abandon sa salita, pero yun na yung mismong ginawa. It will undergo repair and of course supplies. But then again, there are other Coast Guard vessels that we intend to deploy in Skoda Shoal. Deploy nyo na agad-agad. Dapat dineploy muna nila bago nila pinull out ang BRP Teresa Magbanwa. Sir Arnold. Oh, so may kapalit ang BRP Magbanwa habang ginagawa. Well, yes, Sir Arnold. No? Abangan natin yan mga tol. Abangan natin yan kung anong mangyayari sa mga susunod na tagpo. That's the plan of the national government. Binanggit din niya ng ating Executive Secretary na Teresa Sana mga tol, no? Sana. Sasaluduhan natin mga tol pag nagawa nila yan. Pero sa ngayon, dismayado talaga. Nakakadismaya talagang ginawa nila yan. Magbanwa is pulled out for the repair and the refurbishing, but we're still going to sustain our presence in Skoda Shoal. Naging matagumpay ho ba yung misyon ng BRP dito po, Teresa Magbanwa, sa reclamation pong ginagawa ng China dun sa Skoda Shoal? Yung nga sinabi kanina. Well, as what I said, Sir Arnold, no, we have successfully deterred China from doing reclamation activities since we Opo. deployed Teresa Magbanwa for more than 5 months. Opo. Mga ilang araw po bago mapalitan at baka pagbalik ho natin doon, may runway na naman. Tama. Well, hindi naman siguro tatagal ng ganyan, Sir Arnold. Okay. No? Sa mabilis na panahon ay ang Philippine Coast Guard po ay we are planning out the deployment no without disclosing the operational details of our plan. Opo. Tatandaan natin mga tol, 2 barko ng PCG ang hinarang dyan na magdadala sana ng supply sa BRP Teresa Magbanwa. Ang nangyari mga tol, failed mission. Balik sila atras. No?
Resupply lang yun. Ngayon kung magpapadala tayo ng barko dyan para istasyon ulit, alam na natin haharangin ng China yan. Alam na natin yan mga tol. So sana makabalik pa ulit tayo sa Skoda Shoal mga tol. At sana no, mali ang sinasabi natin. Sana mga tol, mali ang sinasabi natin na mali talaga ang desisyon nitong mga to na alisin ang BRP Teresa Magbanwa nang wala man lang kapalit. Kumusta po yung ating Sinasabi nila may kapalit daw, asan? Iniwan nila yung posisyon ng wala man lang karelyebo doon. mga tauhan dyan sa barko? Ang tanong po ay ba't nagkulang daw yung supply no, ng pagkain o inuming tubig? Di ba may mga airdrop pong ginagawa? Resupply tayo na hinaharang po at minsan nakakalusot naman po. Well, Sir Arnold, this is an open book no, sa ating mga kasamahan sa Opo. media and publiko. The national government really had difficulty in doing the resupply operation para sa Teresa Magbanwa. The last time we had the successful resupply mission was August 31, and that's Opo. only limited to 300 kilos. Opo. Assurance Diba? Sa kanya na mismo nagsabi, struggle daw ang pagdadala ng supply. Struggle nga pagdadala ng supply eh. Diba? Paano pa kaya tayo magde-deploy ng bagong barko dyan? Di struggle din yun. Diba nga nanggingit-ngit ang China at gustong-gusto na nilang paalisin ang barko natin dyan? Yun talaga pinanggigigilan nila mga tol, alisin yung barko natin dyan. Kaya nga nila pinipigilan yung mga resupply natin eh. Para ang mangyari, magutom yung mga sakay nun at mapilitan tayong alisin yung barko dyan. So sa tingin ninyo, papayagan pa ulit ng China na magde-deploy ulit ang Pilipinas ng panibagong barko? Asa pa tayo dyan? Pero ulitin ko, sana mali. po, Commodore Tariela, sa mga kababayan nating Pilipino na hindi natin sinusuko itong Skoda Shoal. Well, let us be very clear, Sir Arnold. No, the Philippine Coast Guard, together with the national government, particularly the Armed Forces of the Philippines, recognizes that Skoda Shoal is a low tide elevation. It falls within our own exclusive economic zone. We have sovereign alam namin rights yan. over this, and the Philippine Coast Guard will continuously patrol and deploy our vessels to make sure that our flag will always be there. But let me also emphasize, Sir Arnold, no, Opo. meron kasing misconception eh. Opo. Ang Skoda Shoal, gaya na sinabi ng ating commandant kahapon, has a total area of 137 square kilometers. Ganyan siyang kalawak, no? Opo. You can just imagine the combination of the cities from Manila, Caloocan, Nabotas, and Malabon, no? That's 130 plus square area kilometers, no? Ang posibilidad na harangin tayo, napakadaming areas nito na pwedeng lusutan. Opo. That's why the Filipino people can still bank on our commitment that in the next coming days, our Coast Guard vessels will be once again sailing in these waters. Yan asahan natin yan mga kapatid, no? Sa sinabi rito ni Commodore J. Tariela, asahan natin mga tol na sa mga susunod na panahon ay makakakita ulit tayo ng barko ng Pilipinas dito sa Skoda Shoal. At sana hindi ito matulad no sa nangyari o pagkakamali ng Pilipinas nung winidraw natin yung mga barko natin sa Scarborough Shoal na ngayon ay kontrolado na ng China mula pa noong 2012. Maraming salamat. Alright mga kapatid, no? Sa ngayon mga tol, ay dismayado talaga tayo lalo na lagi naman tayo nagbibigay ng reaction video sa mga nangyayari at nagaganap dito sa West Philippine Sea. Pero sige, magtiwala pa rin tayo mga tol sa kakayanan ng ating kinauukulan. Tingnan natin mga tol kung anong mangyayari sa mga susunod na panahon. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.